Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Sa ulit, tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan ang continuation ng pagiging bida-bida ng isang butiking Pasay at aso ng mga Duterte na walang iba kundi si Attorney Salvador Panelo. Sa previous video natin, mga kababayan, siya po ang bida doon dahil sinabi niyang nagpapapansin lang si Trillanes, no? Gustong magmatter sa politika dahil sa kanyang pagpapile ng kaso ng plunder kay Duterte, kay Bongo at sa mga pamilya nito. At ganun din po hinahamon niya ng revolutionary government si Pangulong Marcos kung hindi daw ito sangkot o walang kinalaman sa korupsyon ng flood control. No, ini-insinuate niya na sa aking opinion may kasalanan ang Pangulo. Kasi sabi niya, pa-quote pa siya ng dating US President that the buck stops with you whether you succeed or fail. No, kung kulang na lang sabihin ni Panelo whether mamili ka, RevGov or resign. Pero kung hindi ka complicit. Mag-RevGov ka kung hindi ka complicit. Pero mag-resign ka kung complicit ka. Ganun lang po yun eh. Sino iuupo nyo? Yung the greatest magnanakaw? Si Tokmol? Baliw? Walang alam? Itok-itok? Wag na. Mag-martialo na lang mga kababayan. I better choose the lesser evil than the greater evil. Okay, dito naman sa ating vlog na ito, siya pa rin ang bida. Na dalawang topic po. Bakit? Pinupulaan niya ngayon ang Independent Commission for Infrastructure. At ganun din po, may sinabi siya sa mga naglalabas ng SALN, yung Statement of Asset and Liabilities Network. So, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So, unahin natin mga kababayan, yung banat na naman nitong si Attorney Salvador Butiking Pasay Panelo tungkol po dito sa ICI probe na ito. Diyan po sa ulat ng politico.com.ph, panakip butas sa pananagutan. Panelo belittles ICI probe on flood control anomaly. Ibig sabihin, minamaliit po. Ang tingin po ni Panelo sa ICI ay isang napakaliit, walang kwenta, napakababa ng pagtingin niya dito sa investigasyon ng ICI. Panakip butas lang po para lang po daw may siguro masabing gumagawa ng investigasyon ang administrasyong ito. Ito po sabi niya, former Chief Presidential Legal Advisor Panelo belittled. Ibig sabihin po nung belittled, yung bang pinapahiya, winawalang hiya, no, binababa, belittled. The investigation being done by the ICI into the flood control anomaly. Quote, kalokohan yun, and you know why? Sabi ko, yung investigasyon, Mr. President, unnecessary yan. Parang panakip butas po mo lang sa accountability mo. O, diba? Ibig sabihin dito, tama tayo doon sa unang sinasabi niyang vlog natin, yung sinasabi niyang mag-RevGov ka. Kasi, kung wala kang kasalanan, pero kung may kasalanan ka, ayun, no? Panakip butas lang ito dahil sa accountability ng Pangulo. So therefore, si Digong, nung nagsiwalat siya, sabi niya, maraming ghost project dyan sa DPWH. Nung sinabi ni Digong na nagnakaw din siya, pero naubos na, walang accountability si Digong doon. Yun na lang, ang daming korupsyon sa panahon niya, wala siyang accountability. Sinong sisisihin mo? Yung mga department heads? Yung mga sekretarya? So, pag ganon, si Digong exempted. Pero pag hindi na si Digong, lahat, kasalanan ng presidente. Bakit? Siya ang pumirma nung GAA eh. Diba? Tulad po ng nasabi ko sa inyo. Kung sino man ang nagsasabing kurap, PDAP, ridden yung 2025 GAA, ba't hindi na kayo tumakbo sa Congress, mag-file na kayo ng impeachment? Loss of public trust, sabihin nyo. Bakit? Pinirmahan ng Pangulo eh. In-enable niya ang korupsyon. Di po ba? O sige, kung kaya nyong depensahan yun. Di ba?
Sabi ko, pag si Duterte, okay lang. Wala. Good. Very good si Duterte. Siniwalat niya nga yung corruption eh. O after niya isiwalat, anong ginawa niyang action? Bakit hindi siya gumawa ng action? Kasi bakit? Magiging accountable siya. Bakit? Pinirmahan niya din eh. Diba? Pinirmahan niya din eh. Pero pagdating kay Pangulo, ay, kasalanan mo. Ikaw ang pumirma eh. Oh, diba? Ano logic mo doon? Ha? Diba? Kaya lang daw gumawa ng ICI ang Pangulong Marcos kasi tatakbuhan niya yung accountability niya. I-deflect niya. O kaninong naratiba yan? Kaninong script yan? Eh di kay Sara Tokmol Duterte. Yan po script nila eh. Sila, hindi kami tumatakbo sa accountability. Really? Really? O bakit hindi nyo makopya? Hindi nyo ma-call out ang tatay nyo nung andaming korupsyon sa kanyang pamumuno? Siya lahat ang pumirma ng GAA. Baka hindi siya ang nagpaplano ng NEP. Yung kanyang national expenditure, baka si Bongo lang. Wala siyang kaalam-alam. Diba? Sabi nga nila, yung mga tao nakapaligid kay Bongo, sabihin lang ni Bongo kay Duterte, Sir, okay na po yan. Pirma nyo na lang. O pipirma na lang si Digong. So hindi niya rin alam palang pinipirmahan niya dahil kay Bongo. Ganon. So walang accountability. So may accountability si Bongo? O ba't di nyo sabihin? Bakit pagdating kay Pangulo, dahil accountable siya dahil kaya siya gumawa ng ICI? Kaya nga siya gumawa ng ICI para ano? Yun na nga yung accountability. Imbestigahan nyo siya, di imbestigahan nyo siya? Di po ba? Payag naman ng Pangulo, hindi siya tatakbo sa accountability, hindi tulad nung amo nyo takbuhin. O, why? Number one, in your zona, you said you know all of this. There's corruption, bribery, SOP, lahat yan, alam mo na, impact. You name 15 contracts, ibig sabihin, you have already previously investigated this. So bakit ka pa magpapaimbestiga? Di mo gawin na lang yung trabaho mo bilang... Ginawa nga eh. So ibig sabihin, gagawin pa ng presidente yung investigasyon sa dami ng trabaho? Bakit ginawa ba ni Digong yon? Diba? Nakita nyo yung pagiging selective nitong mga to? Pag ibang tao, okay lang. Sige, birahin natin ang birahin. Hindi naman si Duterte yan eh. Pero pagdating kay Duterte, ay hindi. Siya po ang presidente ng Pilipinas. Wala siyang accountability dyan. You might be singing the same tune that DBM Pangandaman is saying in good faith. Ganon din ang sasabihin nyo, Panelo eh. Huling-huli kayo sa naratiba ninyo eh. Ha? Halimbawa, baliktarin natin ang sitwasyon. Ilagay natin ngayon si Duterte dyan. Isiniwalat ni Duterte. Sabi niya, mag-create tayo ng independent commission for them to fully. Yun lang ang trabaho nila. Hindi na kaya nang gawin ng presidente yan sa dami ng affairs at events na pinupuntahan ng Pangulo. Siya pang mag-iimbestiga. Gago ka din, Panelo, no? Sinabi mo ba yan kay Digong? Sir, sinabi mo may corruption sa DPWH, Ghost Project, imbestigahan natin. Wag na, madadamay tayo dyan. Damay si Bong eh. O, di ba? Pero pag hindi na si Duterte, hindi, kasalanan ng Pangulo yun. Siya pumirma, alam mo yan. Tinan mo, SONA mo, alam mo. Kaya nga binanggit sa SONA eh, dahil nag-imbestiga ng 3 taon eh. Bugok ka din pala eh. Ha? O, ito pa. Panelo urged Marcos to use the extraordinary powers provided by the Constitution and declare a RevGov. Pinagtatakpan lang niya kaya lalong nagagalit ang tao. Kaya sabi ko, you declare pinagtatakpan ba? May pinagtatakpan ba? Nandyan nga ang ICI, nandyan ang DPWH, nandyan ang Ombudsman, handa na silang mag-file ng kaso. Si Rimulya next week magpa-file na ng kaso. Si Vince Dizon nakapag-file na ng kaso. Ano pinagtatakpan doon? Diba? Nako, grabe naman ito. If the government created by the people no longer responds to the needs, then what that government is failing to protect them and to serve them, then it is your duty to do something. So, RevGov, ganon? Ba't pa magre-RevGov? Martial law na lang, para hindi lang yung mga kurap, kundi yung mga nagpapakalat ng disinformation campaign, yung mga traidor sa bayan, yun dapat lahat, hindi lang yung mga kurap. Kasi nahuli mo yung korap, pero may disinformation campaign pa rin, may naninira o wala. Nakuha mo sila, hindi mo pa rin nakuha yung mga anti-Philippines, yung mga pro-China, damputin, tapon, para linisin.
martial law ang gamitin, 'di ba? Isama nyo na si Panelo, yung mga Duterte minions. Okay? O eto pa, antindi mga kababayan, no? Talagang tinumbok si Pangulo. O eto naman, ano naman ang sinabi niya sa SALN? O tingnan mo si Panelo eh. O, sa SALN naman, sa politiko pa rin. Corrupt officials won't include ill-gotten wealth in SALN. O, di ba? Sino tatamaan dito? Yung mga corrupt officials daw po, hindi nila ilalagay yung mga nakaw nila sa SALN. O bakit nga naman? Bakit ka naman magpapahuli, di ba? O, sabi dito ni Panelo, ang problema kasi, Pinky, ang tingin ko, sinasabi nila kailangan ilabas yung SALN para makita yung mga ninakaw. Kung ikaw naman public official, hindi mo ilalagay yung mga yun eh. Para kasi nga ang problema is kaya gusto nilang i-release daw dahil para makita yung kayamanan. Pero kung sira ulo mo, magnanakaw ka, hindi mo naman ilalagay yun dun. O, may punto naman siya. Ha? Panelo also asked that he supported Martires in imposing conditions before SALN could be released. Si Martires, was not prohibiting the release. He was just giving certain conditions before the release because nagkaroon siya ng personal experience na ginamit ang kanyang SALN laban sa kanya. Kaya naman si Boying, sinabi niya rin that he cannot give them absolute right, kailangan meron ding reason. Hindi naman absolute yan, syempre kung gagamitin mo sa masama, di ayaw mo rin. But Panelo said that it's up to him. Lahat ng SALN, i-release ka agad pag-file pa lang. O yan. But naging positive siya. Tama naman siya. Yung mga magnanakaw na sa government officials, hindi i-release ang hindi ilalagay yung ninakaw sa SALN. Kumbaga sabi mo, o ito, ninakaw ko, ilalagay ko. O ngayon, sino yung mga yon? Ang tanong, Panelo, sino yung mga yon? Ha? Sino isa dyan? O sino yung pamilya dyan? Di ba? Panelo, ako ma-agree ako sa'yo. Tungkol sa sinabi mo dun sa dulo. Dapat, pagka-file mo ng SALN mo, i-release mo kaagad para walang problema, walang itatago. At naniniwala rin ako sa sinabi mo na ang magnanakaw, hindi magpapahuli yan, hindi mo na aamin yan. Bakit ko naman dun ilalagay yung aking ninakaw sa SALN ko? Di ba? Sino mga yon? Sino yung mga yon, Panelo? Ha? Sino? Di ba? Ba't mo nga naman, di ba? Di ba Sara Duterte, ba't mo nga naman ilalagay doon? Di ba Digong, ba't mo ilalagay yun? Secret account nyo yun. O, ganun yun. Ikaw na talaga, Panelo. Napaka-basic naman nun Secret nila yun. Ikaw na. Nag-a-agree daw siya kay Martires. Nagbago yung takbo ng pag-access ng SALN Di ba? Hindi yan actually gusto ni Martires Nadiktahan niya, aso din yan mga kababayan Kayo talaga mga Duterte mga Duterte minions kayo kahit basta lang maprotektahan ng mga Duterte talaga tibay ni Panelo. Ayan po mga kababayan. Ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye bye. God bless.